Nadiskubre ng Department of Education na may mga pangalan at reference sa mga estudyante na ginamit ng 12 pribadong paaralan para kumubra ng benepisyo sa Senior High School Voucher Program. Batay sa pagsisiyasat ng Government Assistance and Subsidy Service at Private Education Assistance Committees ng DepEd, 3 ang paaralang iniimbestigahan sa Bulacan at 2 sa Pangasinan. Tig-isa naman sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur at Maguindanao. Pinag-aaralan na rin ng DepEd kung idudulog sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation ang investigasyon sa ghost beneficiaries ng SHS Voucher Program. Hindi naman sang-ayon si Education Secretary Sani Angara na alisin ang nasabing programa dahil maraming estudyante ang umaasa at nakikinabang dito. Nakikiisa raw ang DepEd sa planong Senate inquiry para imbestigahan ang pananamantala sa voucher program. Yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung ano yung kung may talagang may kaso against them. Sagot na rin ng PhilHealth ang magiging gastos ang pasyenteng dadalhin sa emergency room kahit hindi ma-confine. Yan ang outpatient emergency care benefit package nila. At kaunay niya, makapanayan po natin si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po. Good morning Igan, and magandang umaga rin sa lahat ng ating taga-subaybay. Magkano po ang sakop nitong benefit package na ito? Well, Igan, ito kasing ating bagong benepisyo na ito, hindi po ito case rate or yung pakete na meron pong nakatalagang amount. Ito po this time will be a fee for service, or kung halimbawa po, dahil iba-iba po yung dahilan ng pagpunta natin sa emergency room, so kung ano po yung gagawin, kung ano po yung mga laboratorio na i-order or gamot na ibibigay during your stay in the emergency room or may mga supplies, yun po yung ating babayadan at ito po ay nakakap. So, depende po kung anong ating pagkakasakit, kung anong treatment at kung anong ginawa sa ER, yun po yung ating mababayadan. But suffice it to say, meron na po tayong benepisyo para dyan. Lahat ng gastusin sa ER, babayaran po? Opo. Kasama po dyan ang ating, of course, ER room fee, kasama po ang supplies, laboratories, medicines, and even po yung doctor's fees kasama. Pero maaari din po, dahil alam naman natin na yung mga charges ng ospital ay iba-iba, maaari din po na hindi natin mako-cover lahat ng gastos because again, ito po ay fee for service with a cap. So halimbawa po ang laboratorio natin ay hanggang 3,500 or ang gamot natin hanggang 2,000. Ganun po yung ating magiging bayaran. Kahit hindi ka ma-confine o ma-admit, dun lang sa oras na nasa ER po kayo? Yes po. Tama po kayo, Igan. Ito po ay para doon sa mga miyembro na manadadala sa ER, nag-stay ng mga 2 hours or 3 hours or less than 24 hours at hindi po na-admit, meron na po tayong benepisyo. Doon ba sa ER, meron tayong parang PhilHealth desk na pagpasok pa lang siyempre, hihiga ka sa kama, tapos yung mga kamag-anak siya na mag-aasikaso? Hindi po naman nasa ER, pero meron po ang mga ospital, yun pong kanilang billing station, meron pong mga PhilHealth na nakaupo doon, especially po halimbawa yung tinatawag nating P-Cares, or kung may malasakit, yun pong malasakit center na doon din po ang PhilHealth. Pero yun pong mga nasa billing, hindi po yan mga empleyado ng PhilHealth. Okay. Sino ho ang sakop nito? Anong uri po ng pasyente? Kasi minsan may malala na po na dinadala sa ER. Meron naman parang hinika, masakit ang ulo na gusto lang malaman kung ano nangyayari sa kanya. Lahat po ng ating Pilipino ay miyembro ng PhilHealth, so lahat po tayo ay sakop nito. At kung tayo po ay nadala sa ER at nabigyan po tayo ng karampatang treatment, ay mako-cover po nito sa PhilHealth. Kung ito man po ay una yung gaya na nabanggit nyo na malubha, or kung hindi man po, halimbawa inatake ng hika or tumaas ang presyon, mako-cover din po. Okay. Kung susunduin sa bahay ng ambulansya, emergency case na sagutin din ba ng PhilHealth pati ang bayad sa ambulansya? Sa ngayon po ay hindi pa, pero yan po ay pinag-aaralan na para maging party po ng ating emergency care benefit package. Okay. Punta po tayo sa dengue. Dr. Pargas, ano pong maitutulong ng PhilHealth dito sa mga tumataas sa kaso ng dengue patient?
Opo. At actually, sa tatlong pamamaraan po yung ating benepisyo sa dengue. Una, kung kayo po ay miyembro ng PhilHealth at kayo po ay registered na doon sa ating primary care or yung konsulta provider, Opo. pwede po kayong magpunta doon para magpa-konsulta or magpa-check up ng libre. At kung kinakailangan po ng laboratorio, ay libre din po yung ibibigay ng ating konsulta provider. Pangalawa, kung kayo naman po ay pupunta sa emergency room, kagaya ng nabanggit natin, at kayo po ay suspected dengue pero hindi naman po kayo na-admit, ay yun po ay mababayaran din ng PhilHealth. And kung mako-confine naman po, ay dalawa po ang ating pakete na covered ng PhilHealth dyan. Yan Opo. po ay una, dun sa dengue mild fever, ang atin pong pakete ngayon is 19,500, na dati po ay 10,000. And kung ito naman po ay dengue severe or yung pong hemorrhagic dengue, ang na dati po ay 16,000, ngayon po ay binabayadan na natin sa halagang 47,000 pesos. Ayan, mababawasan ng agam-agam ng marami, pero alam mo, ang tanong paano kung magiging member? Kung lahat tayo member, ano pong gagawin ng ordinaryong Pilipino? Ay opo, dahil by virtue of the Universal Healthcare Act po, bawat Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth at meron tayong lahat na immediate eligibility doon po sa benefits ng PhilHealth. Opo. So, ang sinasabi po natin para mas madali na magkuha ang benepisyo ng PhilHealth, ngayon pa lang po, dapat po tayong lahat ay magpa-register na sa PhilHealth para kung dadating yung panahon na kakailanganin po natin, wala na po tayong mga dokumento pa na ibibigay or ipipresenta kasi po tayo ay nasa database na ng PhilHealth. May bayad ba yung pagpaparehistro? Naku, wala po, Igan. Libreng-libre po. Pwede po kayong pumunta sa ating mga opisina nationwide. Okay. Or pwede rin po through our website, www.philhealth.gov.ph, or even po dun sa eGov application. Opo. Pwede rin po doon kayong magpa-register. Salamat sa magandang balita, PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Ingat po kayo. Thank you, Igan. Magandang umaga sa ating lahat. Samantala, umabot na sa 200 pesos ang presyo ng sibuyas, bawang at luya sa ilang palengke. Nagbawas muna ng binibili ang ilang mamimili para hindi raw maiyak sa mahal na presyo nito. Ang ilang karinderya, nagbabawas na rin ng rekado para hindi raw kailangang magtaas ang singil sa kanilang mga suki. May unang balita si Bea Pinlac. Hindi mawawala ang ilan sa mga paboritong pampalasa nating mga Pinoy, ang sibuyas, bawang at luya. Pero ang mapait na realidad para sa ilang mamimili na nakausap natin, hindi na gaanong abot kaya ang presyo ng mga rekado na to. Sa Pasig Mega Market, swerte na kung makakuha ka ng 1 kilo ng sibuyas, luya o bawang na hindi lalampas ng 150 pesos. Sa ilang stall dito, nagmahal ang presyo. Ang sibuyas mula 120 to 160 pesos ngayon umaabot na sa 200 to 240 pesos. Kada kilo ng bawang umaabot na ng 240 pesos at 300 pesos naman para sa luya. Ayon sa ilang nagtitinda ng gulay na nakausap natin, nakadepende lang ang presyo nila sa bagsak ng supply. Pero dahil mahal, matumal daw ang benta. Konti lang ang binibili nila. Kasi di ba mahal ang luya at saka bawang at sibuyas. Hindi na katulad ng dati na marami kinukuha nila. Pero may ilang tindahan naman sa palengke na kung hindi man bumaba, ay hindi naman daw gumalaw ang presyo ng sibuyas, bawang at luya simula noong Enero. Ayon sa grupong Sinag, mura ang farm gate ng sibuyas. Ang pulang sibuyas daw ay nasa 90 pesos per kilo at 40 pesos para sa puting sibuyas. Hindi raw dapat hihigit sa 150 pesos per kilo ang bentahan nito sa palengke. Dati maramihan kami talaga bumili. Ngayon kilo-kilo na lang, pinagkakasya na lang po sa mga ilang putahe namin niluluto. Siyempre tipid-tipid na lang para magkasyang pera. Maano din, mahirap ang budget. Kung anong kulang pang ibang putahe na kulang sa mga rekado, bibili na naman ng tingi-tingi para kumasya lang. Sa mga karinderyang nasilip namin, dama ang pagtaas ng presyo ng sibuyas, bawang at luya. Hindi rin naman daw pwedeng tanggalin ito sa kanilang recipe, lalo na't hinahanap-hanap ang lasa nito sa ilang paboritong ulam ng mga Pinoy. Hindi rin daw nila kayang basta-bastang ibaba ang presyo ng mga tinda nilang putahe. Yung tao kasi sanay na gano'n na po yung presyo tsaka yung iba hindi na nila afford minsan yung ibang presyo. Kinokontrol na lang namin ang paglalagay, pagsasahog.
sa mga ulam para sumarap ang ulam namin. Nagbawas lang ng paglalagay ng mga ingredients kahit mahal. Pero yung price, ganun pa rin. Para dito pa rin yung mga customer namin bibili. Mahirap naman pag itataas. Sinusubukan pa namin kuhanin ang pahayag ng Department of Agriculture tungkol dito. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Huli na naman ang ilang pasaway ng motorista na dumaan sa EDSA busway. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Nagsagawa nga ng operasyon itong Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC dito sa may bahagi ng EDSA Ortigas sa flyover northbound. Sa bahagi yan ng Quezon City at hindi bababa sa 8 motorcycle riders na agad yung kanilang napahinto at sinita. Yung kanilang pakay sana mas mapabilis dahil nag-shortcut sila rito sa may EDSA busway pero bawal sila rito. Hindi sila otorisadong dumaan dito. Tanging mga pampublikong transport bus lang ang pwede. Kaya sila ay hiningan ng mga documentation, pati na rin tinikitan at hindi rin bababa sa 5,000 pesos ang multa para rito. So ito additional hassle and bawal, so wag na lang gawin kahit may nagbabantay man o wala. Ito ay para tiyakin na maayos itong daloy ng EDSA busway para na rin sa kapakanan ng maraming mga commuter na gumagamit dito ngayong rush hour. Traffic situation naman dito sa northbound lane ng EDSA, lalo dito sa flyover, ito ay moderate to heavy na sa mga oras na ito. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Iba-iba ang opinyon ng ilang legal expert kung kailan ba pwedeng simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Naka-recess ngayon o walang sesyon ng Kongreso, pero paniwala ng isang senador, pwede nang mag-convene ang impeachment court o yung mga maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bahagi naman daw kasi ito ng legislative work ng mga senador. Para pag-usapan ng impeachment trial, hihilingin ni Senador Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero na magkaroon ng caucus o private meeting ang mga senador. Huwag mo na session, caucus muna. Caucus muna. Pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. It is a legitimate political issue for the people. Aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Sabi ni Pimentel, sana sa susunod na buwan ay gumugulong na ang impeachment trial. Pero aminado siyang hamon ang magka-quorum. Lalo't kailangan makumbinsi ang mayorya ng mga senador kasama ang mga re-electionist na kailangan mangampanya. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. Ang sabi sa saligang batas, trial by Senate shall forthwith proceed. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang forthwith? Agad bang dapat simulan ng Senado ang paglilitis kapag inihain sa kanilang isang impeachment complaint? Sabi ng isa sa mga framer o may akda ng konstitusyon. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan, gawin kaagad. Sakaling masimulan ng kasalukuyang Senado ang paglilitis, paano kapag natapos ang eleksyon at iba na ang komposisyon ng Senado? Pagdiriin ni Sarmiento, tuloy ang trabaho ng kasalukuyang impeachment court na hiwalay na sa magiging Senado. Outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Pero sabi ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng magpa-special session ang Senado. Impeachment is not included as among the reasons why a special session can be conducted. My conclusion is that impeachment trial cannot be conducted during recess. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, nagpetisyon na sa Korte Suprema ang bise para ipatigil ito. Ang basehan ng kanyang defense team, may probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. May nauuna na raw kasing 3 reklamo laban sa bise ayon sa mga abogado nito. The actions
taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. Pero sabi ng ilang impeachment prosecutor, hindi paghahain pa lamang ng reklamo ang simula ng pagbilang ng 1 taon. Ang 1-year ban daw ay nagsisimula kapag initiated na ang impeachment complaint. Batay nila yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Francisco versus House of Representatives. Initiated under this Francisco case means the filing of the complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice for proper disposition. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period. So for us, there was no grave abuse of discretion. There was no lack of due process. Kinwestiyon din ng kampo ng bise kung pwede bang upuan ng Secretary General ang mga naunang 3 impeachment complaint. There were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. The question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. Pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara na ayon sa konstitusyon ang pag-transmit ng 4th impeachment complaint sa Senado. Sinagundahan niya ng impeachment prosecutors. Ito po hindi na first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Sakaling di katigan ng korte, handa umano ang bise na humarap sa impeachment trial. Yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon, ayaw na niyang humarap. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Libu-libong turista ang inaasahang dadalo sa main events ng Panagpanga Festival ngayong weekend. At live mula sa Baguio City, yung unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Handang-handa ng Baguio City para sa major activities ng Panagpanga Festival ngayong weekend. Siyempre, kabilang dyan ang Grand Street Dance at Grand Float Parade. Libu-libong turistang inaasahang dadagsa para sa selebrasyon ng Panagpanga Festival 2025 ngayong weekend. Ngayong umaga, mga kapuso, ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa city proper, ganun din sa Marcos Highway at maging sa May Cannon Road. Mamayang hapon, asahan na ng mga dadalo sa fiesta ang pagsikip sa daloy ng trapiko paakyat ng Baguio City. Halos punuan na rin ng hotel at mga transient houses sa Baguio City. Nanawagan naman ang mga otoridad sa mga turista na mag-ingat sa mga online bookings para makaiwas sa mga modus at maging sa mga scam. Maaga nang inilabas ng Baguio City Police Office ang traffic advisory o yung abiso sa mga kalsadang isasara bukas, Sabado at maging sa araw ng Linggo. Maaga nang isasara ang mga kalsadang ruta ng parada. Samantala, Igan, ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI, bukas na araw ng Sabado yung Grand Street Dance Parade na susundan ng drum and lyre and street dancing field demonstration, habang sa Linggo naman syempre ang Grand Float Parade kung saan makikita natin ang mga nagagandahang float na nilagyan ng mga napakagandang mga bulaklak. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Basa rin po naging pagdiriwang ng mga piyesta sa iba pang lugar sa bansa. Sa Cebu City, nilunsad ang kauna-unahan nilang Chorizo de Cebu Festival. Bahagi ng pagdiriwang ng 88th Charter Anniversary ng lungsod. At bida siyempre sa piyesta ang locally made na chorizo, na isang uri ng sausage. Iba-iba man daw ang hugis, sukat at timpla, garantisado naman daw na pare-parehong masarap yan. Dekada 70 pa raw unang simula ng paggawa ng chorizo
sa Cebu City. Samantala, tampok naman sa Binacol Festival sa Sarat, Ilocos Norte ang mga obrang Inabel. Kabilang dyan ang mga binakol na bag, wallet at damit. Naiilan na lang daw ang kayang maghabi. Bahagi ng festival ang street parade, pati ng agro-trade fair kung saan binenta ng mas mura ang mga gulay. Alright, full support ang ilang Kapuso stars sa block screening na pelikulang Mananambal sa isang mall sa Quezon City. Kabilang dyan si Asia's multimedia star Alden Richards, Lolong star Ruru Madrid, at prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo at Allen Ansay, at Forever Young star Nadine Samonte. Naroon din sina Sparkle stars Aisel Santos, Glyza De Castro, Gabby Eigenman, at Kailin Alcantara na kasama si Kobe Paras. Spotted din ang lead stars ng movie na sina Bianca Umali, E.A. Guzman, Kelvin Miranda at Jeric Gonzalez, kasama ang direktor na si Adolf Alex Jr. Kasama rin sa pelikula ang nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts, Nora Honor. Umiikot ang kwento sa grupo ng content creators at sa mananambal na si Lucia played by Nora at sa anak niyang si Alma played by Bianca. From Latina transformation to sobrang Latina. Yan ang nausang trend kung saan ilang Kapuso stars na ang kumasa. Sobrang Latina! Kabilang dyan sina prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo at Lauren King aka Princess at Libby na nagbonding sa trend na yan. G rin sa trend si binibining marikit star Ashley Rivera flexing her beauty and charm. Hindi rin nagpahuli ang Bubble Gang actor na si Buboy Villar na ang paandar may transformation pa, hindi namin siya namukaan. Ang sobrang Latina ay nagsimula sa isang content creator kung saan finlex niya ang Latina-inspired makeup niya. Oh! I hear it everywhere. Oh, yes! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.